Di ba pag sa school daw or sa work or sa bago ka man sa field o saan ka man naroon, kunwari sa school, hindi naman talaga lahat doon kilala mo kagad eh. Di ba? Kahit yung katabi mo, hindi mo talaga agad sila kilala. Meron ba kayong first day of school na, uy, parang kaklase pala kita, parang 14 years na tayong magkakilala. Di ba? So, technically, hindi mo talaga sila kilala pa. Kahit sa trabaho, kunwari yung mga extrovert, sa first day nila, introvert na sila. Panigurado. Kasi siyempre wala ka namang kilala tapos di naman baka sabihin kasi mo kaya magbida-bida ako dito or ano pa man. Pero as the days go by, parang lumalapit tayo ng lumalapit. Kumbaga araw-araw pumapasok tayo. Unti-unti natin nakikilala kung sino yung katabi natin. Doon na nag-start yung friendship or magkakaroon ka na ng kaibigan. Ay, ito pala yung ugali na meron ka. Kumbaga, malakas ka pala kumain, malakas ka pala humilik pagtulog, o pag nakasama mo siya sa bahay, di ba? So, unti-unti yung makikilala, lalo sa may mga best friend dito. Hindi mo pwedeng sabihin na, kami mag-best friend kami ni Ella, talagang 20 years na kami magkaibigan yan. Ngayon, pag tinanong mo, okay lang birthday ni Ella? Hindi ko alam eh. Hindi mo pwedeng sabihin best friend yan kasi ni birthday niya, hindi mo nga alam eh. Pag sinabing best friend, parang ultimo, parang malapit na makikilala mo na talaga siya. Kumbaga, ganito yung paborito niya, paboritong kulay, paboritong pagkain yan. Kumbaga, makikilala mo siya kasi magkaibigan din kayo. And sa Panginoon din po, sa atin po, napakalaga po at maintindihan natin na bilang isang Kristiyano, kailangan makilala din natin ang Diyos. O umpisahan ko na po kayo, sa ano pa man, kuya, kaya nga siya Diyos. Diba? Hindi mo siya pwede agad makilala 100%. Sabi doon sa pag-aaral namin sa Bible School noong 2022, 2023, sa topic namin sa theology, hindi mo talaga makikilala si Lord 100%, pero unti-unti mo siyang makikilala. Di mo siya makikilala 100%, pero unti-unti mo siyang makikilala. Kaya nga 'di ba sa langit, kailangan ng eternity, 'di ba? Para lang makilala mo ang Panginoong Diyos. Pero kaya 'di ba sa atin, everyday kailangan malaman natin sino ba si Lord sa buhay natin. Kaya 'di ba, everyday wala tayong sawang nagbabasa ng Bible, umawit sa Panginoon, lagi tayong nagdumudulog sa Kanya kasi Lord, gusto ko namin makilala. Sino ka ba sa buhay natin? Sa buhay ko. Kaya nga 'di ba ang pag-aaralan po natin, makikisuyo nga po ako. Ayun, sabi diyan, the power of knowing God. Sabi natin, there's power sa pag kinikilala natin ang Panginoong Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Na there's power pag kinikilala mo ang Panginoong Diyos. Kaya marami na sumubok sa mga noong 1800s or 1900s pa lang, kinikilala nila ang Diyos, naguguluhan sila. Kasi nga bakit? Utak ng Diyos. Babasahin mo yung salita ng Diyos, ayaw nila magbasa ng Bible kasi ang hirap daw unawain. Pero sa Christian, pag binabasa natin yung salita ng Diyos, nakikilala natin kung sino ba talaga si Lord personally. Siya pala ay provider at marami pang katangian meron si Lord. And paki-next nga po. And so, iikot lang po ang mensahe natin ngayon sa buhay po ni Moses. And di ba? Si Moses, sinawag siya ng Panginoong Diyos para i-lead yung mga Israel, para iligtas sila against sa bondage against sa mga ni Pharaoh o ng mga Egyptians that time. So, ito yung scenario nung lugar na yon. Kung dito yung camp nila, merong lugar na tent of meeting that time para kausapin ni Lord si Moses that time. So, mas lalo nating maintindihan gaano kahalaga yung tent of meeting na yon that time. And bakit si Moses lang yung kinakausap nila, kinakausap ng Diyos that time. So, tuwing nagkakasala yung mga Israel, si Moses yung namamagitan sa kanila para ihingi ng tawad o humingi ng tawad sa Diyos para kausapin yung mga Israelites ng Diyos. And sumunod po, and di ba sa isang mag-asawa nga daw, hindi mo pwedeng sabihin mag-asawa sila pero hindi nag-uusap. Yeah, meron daw, parang sabi daw, may tinanong siyang, napanood kong, tinanong yung isang lalaki. Sabi niya, ano bang sekreto nyo? Bakit napakatagal ng relasyon nyo? Sabi niya, alam mo kasi ang sekreto lang talaga namin, pag may problema kayo, dapat pinag-uusapan yon. Dapat kung may mga di kayo pagkakaintindihan, pinag-uusapan dapat yon. Kaya kami ng asawa ko, 30 years na kaming di nag-uusap. Parang yung iba hindi na-gets. Parang yung iba parang, nasan kaya yung sinabi ni Kuya? Sabi niya doon, kami mag-asawa ko, 30 years na kami din nag-uusap. Ibig sabihin, may problema pala sila at hindi nila pinag-uusapan yung mga bagay na yun. Kaya di ba sa atin po, sa Christian, napakalaga din po na makilala natin ang Panginoong Diyos personally. Ikaw ba pag sinabi mo na, sino si Lord sa Book of Acts? Sino si Lord sa Book of Genesis? Diba? May mga doon sinasabi ng Panginoong Diyos kung sino siya doon. At maintindihan natin kung gaano kahalaga yung mensahe ng Panginoon sa buhay natin. Sumunod po, if it feels like God is distant, He isn't the one who has moved.
It simply means you have moved away from Him. Hindi talaga si Lord ang umalis. Tayo ang umalis. Di ba? Kaya maintindihan po natin na parang ayoko mag-worship ngayon. Parang ang layo sa akin ng Diyos. Hindi si Lord ang malayo. Ikaw ang lumayo sa Diyos. Di ba? Una-una pa lang sa garden, di ba? Doon pa lang sa Genesis po, di ba? Hindi naman talaga si Lord ang lumayo eh. Sino nagkasala? Si Eva at si Adan. Ibig sabihin, nawala sila doon sa presensya ng Diyos. Nawala sila talaga doon. Kaya nga, di ba, parang na-feel nila na parang, hubad ako. Kumbaga, sobrang dumi ko. Parang ganun yung pinaparating nila that time. Kaya diba sa atin, pag na-feel natin na distant tayo, o sobrang layo natin sa Panginoong Diyos, kausapin natin si Lord. Lord, kailangan maibalik muli yung relasyon ko nga sa inyo. Kasi nangyari po yan, next nga po. Habang si Moses nakikipag-usap siya sa Diyos, yung mga Israelites po, diba, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. At yun yung sinamba nila. Kaya diba, dahil doon, nagalit ang Panginoong Diyos sa kanila. And sabi diyan, in Exodus chapter 32, Israel experienced a breakdown in their relationship with God. They made choices which moved them farther away from God. Sila yung nag-choice. Hindi naman talaga si Lord ang umalis sa Israel, sa mga Israelites. Yung mga Israelites ang umalis sa Diyos. Kaya di ba sa atin, wag natin sisihin ng Lord, bakit ganito? Bakit pinabayaan mo ako? Bakit ganito yung nangyari sa akin? Kaya teka, questionin mo muna yung sarili po natin. Bakit sinisisi natin ang Panginoong Diyos sa mga bagay na yun? Marami ako narinig na, kasalanan mo to Diyos. Dahil sa iyo, kaya nagkahiwalay yung pamilya namin. Dahil sa iyo, kaya ganito yung pag-aaral ko. Pero kung tatanungin natin po, di ba, hindi kalooban ng Diyos yung mga bagay na yun. Kumbaga tayo mismo ang gumagawa ng paraan para lumayo sa Panginoon. Marami tayong nakasama sa church, sa loob ng paglilingkod natin, marami tayong iba't ibang muka, pero nasa na sila ngayon? Di ba? Kasi bakit po? Sila ang lumayo sa Diyos. Hindi ang Diyos ang lumayo sa kanila. At yun ang iniiwasan nating mangyari, yung mapalayo tayo sa Diyos. Alam naman po natin na pag napalayo tayo sa Panginoong Diyos, walang mabuting mangyayari sa buhay po natin. Uunahan ko na po kayo, pag umalis tayo sa presensya ng Diyos, pag umalis tayo sa mismo kay Lord, napaka-miserable po ng buhay natin. Oo, maabot mo man lahat ng pangarap, pero kung wala ka kay Lord, sobrang lungkot nga rin po. Sabi niyan in Exodus chapter 33, verse 3, God told Moses, "Go up to a land flowing with milk and honey, for I will not go up on your midst, because you are obstinate people, and I might destroy you on the way." Anong sinabi ng Diyos dun sa mga Israelites? Kaya ko kayo niligtas dyan sa Ehipto para dalhin doon sa Promised Land. Yun ang sabi ng Diyos sa kanila. Pero itong mga Israelites na to, dahil hindi sila sumusunod, anong sinabi sa kanila ng Diyos? O sige, pumunta pa rin kayo doon, pero hindi ko na kayo sasamahan. Isipin niyo mabuti, pag binasa niyo po yun, okay, pumunta ka doon, pero hindi na kita sasamahan. Gaano kalungkot yun? Pwedeng lumalakad ka na hindi mo nakasama ang Diyos. At napakadelikado nun, na hindi natin kasama ang Panginoong Diyos. Kaya naman nangyari sa mga Israelites that time, pagreklamo, sa halip na ganito lang ang days na papunta nila, inabot pa sila ng 40 years. Makarating lang doon. Kaya di ba sa atin po, sabi po dyan, having a blessing does not reveal where someone stands with God in their personal relationship with Him. Hindi porket nakakaranas tayo ng blessing, ay masasabi mo ng kasama mo ang Diyos. Naniniwala ba kayo na pag pinagpala tayo, kasama natin ang Diyos? Maybe may magtanong sa inyo, kaya ako pinagpapala ng Diyos kasi sumusunod ako. Yes, pwedeng maging reason yon. Pero minsan naranasan din natin yung pagpapala na hindi natin kasama ang Diyos. Kasi si Lord, mabuti siya sa masama at hindi. Kasi kung si Lord mabuti lang sa mabuti, marami nang namatay ngayon. Bakit? Napakabuti ng Diyos. Pinapaaraw niya. Binibigyan niya pa rin ng hininga kahit masamang tao to. Binibigyan niya pa rin ng hininga kahit nagnanakaw to. Napakabuti ng Diyos. Kaya di ba sa atin, hindi mo pwedeng sabihin na itong taong to napakayaman na. Siguro kasi sobrang close niya kay Lord. Pero yun nga yung danger minsan eh. Pag naabot mo na yung mga blessing, minsan napapalayo ka sa Panginoon. At yun din yung nangyari sa mga tao ngayon. Hindi porket naranasan mo tong blessing na to, ay talagang kasama mo ang Diyos sa lahat po ng yun. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 45, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Si Lord fair siya. Mabuti o masama, mabuti si Lord. Pero hindi nangangulugan na tinatolerate ng Diyos yung mga kasalanan na ginagawa nila. O yung kasalanan na paulit-ulit nilang ginagawa. Si Lord mabuti siya kahit ganito yung mga ginagawa natin, kahit ganito yung mga ginagawa ng mga Israelites that time, napakabuti ng Diyos sa kanila. Although may nangyari na pinatay ng Diyos dahil sa hindi nila pagsunod,
Pero ba sa atin po, hantayin pa ba natin yung pagkakataon na parusahan tayo ng Diyos para lang sumunod? Di ba? Kaya po sa atin, ganun po kahalaga na kinikilala po natin ang Panginoong Diyos. Sabi po dyan, and being blessed is a wonderful thing. Totoo naman po yun, di ba? Sino po dito ayaw ng blessing? Pakitaas mo ng kamay. Di ba lahat tayo gusto natin yung blessing? Sabi yan, but it's not necessarily an indicator of a person's intimacy with the Lord. Kasi kaya naman ako pinagpapala ng Diyos kasi intimate kasi ako sa Kanya. Pwede mo ba sabihin nyo na ako, pinagpapala ako ng Diyos kasi intimate talaga ako sa Panginoon? Maraming mga tao ngayon, sa sobrang yaman nila, na ayaw nang lumapit sa Diyos. Kasi kung gano'n lang ang usapan, big sabihin lahat ng mayaman ngayon, believer. Kung gano'n lang ang usapan na malapit sila sa Panginoong Diyos, maraming mga mayayaman ngayon ang naglilingkod sa Panginoon. Pero kung isipin nyo mabuti po, di ba? Mostly na mga mayayaman ay hindi lumalapit sa Diyos. Hindi nila kilala ang Panginoong Diyos. Di ba? Sabi ni Manny Villar, ayoko na balahin ng Diyos. Marami na siyang problema. Isipin nyo mabuti yung bagay na yan. Kaya mag-ingat po tayo sa paghahangad din minsan na, okay yung blessing, kalooban niya ng Diyos na pagpalain natin. Pero hindi kalooban ng Diyos na maging Diyos natin yung mga pagkapala na meron tayo. Kailangan balance po ang lahat ng yan. Kaya nga si Lord, napakatalino niya. Hindi niya agad binibigyan. Kunwari, si Ella, Lord, isang billboard naman sa EDSA. Kahit ngayong araw lang. Pero alam ni Lord na mapalayo si Ella doon. Kaya niyang ilagay, Lord, isang kotse naman dyan. Bigyan niyo naman po ako. Pero dahil alam ni Lord na magiging Diyos-Diyosan niya yung bagay na yun, hindi niya ibibigay. Kaya di ba sa atin, kalooban ng Diyos na i-bless tayo. Pero hindi kalooban ng Diyos na dahil sa blessing na to, papalayo ka sa Kanya. Ganun ka-sweet si Lord. Ayaw niyang mapalayo tayo sa Kanya. Kaya minsan parang iniisip natin, Lord, kailan ba ako makakaranas ng mga pagpapala sa bagay na ganito? Ang question kasi dyan, kumbaga yung relationship natin sa Panginoon, ang dapat pinapriority natin. Mahirap siyang sabihin lang, personally. Kasi napakahirap sabihin na ako, masabi ko na ako, sumusunod talaga ako sa Panginoong Diyos. Everyday, nag-devotion ako. Everyday, sumusunod ako sa Panginoon. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Kasi may mga times, may mga araw na nag-fail ka din sa pagsunod, sa pagkakilala sa Panginoong Diyos. Pero sa Lord, nandyan siya para tulungan tayo na makilala siya ng mabuti. Sabi po dyan, knowing God means sharing a personal relationship with Him. Ikaw ba meron ka ng relationship kay Lord? Di ba sa church natin, hindi talaga pinopromote ang religion. Ang pinopromote, relationship. Ang goal natin na sa Christian, magkaroon tayo ng personal na relationship sa Panginoon. Kasi yun naman talagang nawala nung una pa lang, yung relasyon natin sa Panginoong Diyos. Kaya lagi nating isipin at isa sa buhay na ang hirap pag wala kang relasyon sa Diyos. Kaya yung katabi mo, sabi mo nga, may relasyon ka na ba kay Lord? Diba? Parang sabihin nyo, laksan mo, may relasyon ka na ba kay Lord? Diba? Kasi kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, ngayon din pwede kang makipagrelasyon kay Lord. Kasi pag wala tayong relasyon sa Panginoong Diyos, para tayong zombie everyday. Yung hindi mo alam yung purpose ng buhay mo. Hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Kasi nga wala ka namang relationship kay Lord. And sabi po dyan, meron diyang ang unang pag-aralan po natin is yung tent of meeting nga din. So nung tent of meeting nila that time, bakit hiniwalay yung tent of meeting dun sa camp nila? Pwede naman si Lord mangusap talaga directly dun sa camp eh. Pwedeng kausapin, mga Israelita, lumapit kayo. Pwede naman ganun gawin ng Diyos eh. Pero bakit hiniwalay niya yung tent of meeting? Kasi bakit yung mga Israelita hindi sumusunod sa Diyos? Si Moses lang sumusunod sa kanila. Kaya naman, sineparate yung tent of meeting dun sa camp na yon. Kung isipin nyo mabuti, meron tayong bahay, meron tayong church. Kaya pwede naman tayo mag-gather sa ganito. Ang service natin sa palengke, doon mismo sa mga nagtitinda ng isda, sa mga di ba? Doon sa mga nagtitinda ng baboy, doon tayo magsa-service. Makapag-focus kayo, hindi. Diba? Yung mga Israelita, hindi sila sumusunod sa Panginoon. Kaya si Moses, kakausapin siya ng Diyos doon sa tent of meeting. Doon siya nag-o-offer ng sacrifices para sa mga kasalanan ng mga Israelita. Kaya di ba sa atin po, napakalagsabi po dyan sa sumunod po, communicating with God is what Moses did in response to the Lord's anger toward the Israelites. So yun yung pakikipag-usap ng Diyos kay Lord against sa mga Israelita na makukulit. Kaya di ba sa atin po, napakapalad na meron tayong churches. May mga church na po tayo. Kasi sa church, kinakausap tayo ng Panginoong Diyos. Sa church, nakapag-worship tayo, nalalaman natin yung leading ng Diyos, nalalaman natin kung ano yung mga mali na ginawa natin, at nalalaman din natin kung ano yung irerepent naman natin
ng mga kasalanan po natin. Kaya diba, sa atin po, dapat magkaroon tayo ng spiritual tent of meeting. Na doon sa place na yon, aalisin mo lahat ng business sa work, business mo sa schools, sa bahay. Doon sa lugar na yon, magsiset ka ng time para kausapin ang Panginoong Diyos. At doon na po papasok yung mga private nating devotions. Doon pumapasok yun na makilala natin ang Panginoong Diyos. Sa tent of meeting, doon binababa ng Diyos yung mensahe niya sa mga Israelites. Sa tent of meeting, doon bumababa yung glory ng Panginoong Diyos. Kaya diba sa atin po, may sarili ka na bang tent of meeting? Na itong sa place lang na to, kakausapin mo lang ang Panginoong Diyos. Diba, despite ng business na meron ka, maglalaan ka ng time para kausapin ang Panginoong Diyos. Kasi naniniwala po tayo, diba, na may power pag kinikilala mo ang Panginoong Diyos. Sabi niyan, the tent of meeting was not inside the camp, it was separate from the masses. So, hiwalay talaga siya, yung tent of meeting na yon that time, para kausapin ng Diyos si Moses that time. Sabi po dyan, this required a living of the ordinary routine scenarios of life as they made their way to an extraordinary, set-apart place. Di ba? Pag may nakikilala tayo mga great preachers, sila Benny Hinn o sila David Diga Hernandez po, di ba? Sabi, napaka-great naman itong tao na to. Pero, malilimutan, kung may tatanong din natin sa kanila, ano yung mga sacrifices na ginawa nila? Di ba? Sinet apart nila yung sarili nila para makilala ang Panginoong Diyos. Di ba sa atin po, di ba? Hindi lang pastor, hindi lang mga leaders, ang kailangan mag-set apart din na makilala ang Panginoong Diyos. Ultimo, bawat members ng church, kailangan, meron tayong gagawin sa buhay natin na, alam mo, may daily routine tayo, yes, papasok sa school, papasok sa work, kakain, ano pa man, pero isasantabi natin ang lahat ng yon para kausapin ang Panginoong Diyos. Yun yung sinasabi ng Diyos sa bawat buhay po natin. Kaya di ba sa atin, parang isipin natin na, hindi, wala kasi akong time eh. Pero kung naniniwala ka na mahal mo si Lord, may time ka sa Kanya. Maya, mas lang nating maintindihan. One of the problems we have in our Christian walk today is that we do not meet God face-to-face simply because we do not carve out intentionality necessary to do so. Di ba? Parang, alam niyo kung may choice, kung choice mo talaga na makilala ang Panginoong Diyos, maraming paraan. Sobrang daming paraan kung makilala natin ng Panginoong Diyos. Nung time nila, nung panahon ng tent of meeting, mahirap. Kasi bakit? Pag pumasok ka dyan sa tent of meeting na sinasabi na yan at meron kang kasalanan, patay ka kagad doon. Ganun po ang kabayaran nung time. Kaya si Moses, kaya iniisip ko nun, ang hirap naman nung kalagayan ni Moses. Kailangan papasok siya na without wala siyang nakaaway. Dahil alam natin si Moses, nakapatay siya, mainitin din ang ulo niya, na tao lang din siya kagaya natin. Pero si Moses, nag-build siya, nag-set apart siya ng sarili niya para kausapin ang Panginoong Diyos. Kaya sa atin po, napakalaga na ang pakikipag-usap natin sa Panginoon ay talagang, alam mo yun, yung hindi ka naman perfectionist o ano pa man, pero humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan, parang sa ganon, makausap mo ang Panginoong Diyos. Sabi diyan, taking time away from the everydayness of life requires planning and sacrifice. Kung gusto mo talaga makilala ang Panginoong Diyos, number 1, may planning, and number 2, may sacrifice. Plan, doon pa lang sa plan, hadlangan ka na ng kaaway. Ay, mag-pray ako sa Tuesday. Ngayon ang kaaway, may plan din siya para sa'yo. Hadlangan ka niya na hindi mo magawa yung bagay na yun. Ano pang second plan? Hindi kasi ako pwede, sobrang pagod na ako. Pero dahil meron kang sacrifices na gagawin para sa Panginoon, para makilala siya, sasantabi mo ang lahat ng yon. Parang nung kagabi habang nagbabasa ako nito, o kaninang madaling araw, struggle talaga ako personally kasi yung katawan ko gusto matulog. Kasi araw-araw ako nagdadrive o parang nandito pa ba ako sa mundo? Parang gano'n na yung feeling mo, sobrang pagod nga. Pero hindi mo na minamagnify yung bagay. Lord, hindi pwede ito, kailangan may lakas ako sa bagay na yun. Kasi talagang hindi madali yung buhay natin everyday. Pero sa tulong ni Lord, ayan, talagang tutulungan ka niya na mas lalo mo siyang makilala nga din. Sabi po sa Psalms 92 verse 1-2, it is good to give thanks to the Lord, to sing praises to the Most High. It is good to proclaim your unfailing love in the morning, your faithfulness in the evening. Bakit kaya laging sinasabi ni Lord in the morning? Okay, katagpuin mo ako afternoon. Na? Bakit kasi sinasabi ng Diyos? Kasi bakit? Sa daily pala ng buhay natin, kailangan una ang Panginoong Diyos. Anong nauna? Afternoon, morning? Morning. Yung iba, afternoon. Parang di sumasagot, afternoon siguro yung iba. Kaya diba sa atin po, daily pa lang, paano yan? Kasi ako, talagang, hindi kasi ako morning person. Talagang hindi ako nakakatulog. Pag kailangan tanghali na ako gumigising. Pero, kailangan meron kang sacrifices
na gagawin para makilala po natin ang Panginoong Diyos. And sa po dyan, sa Psalms 143 verse 8, sabi niya, "Let me hear of your unfailing love each morning, for I am entrusting you. Show me where to walk, for I give myself to you." Di ba? Yun yung sinasabi. Pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, number 1 na sinasabi sa atin ng Diyos, ini-instruct niya tayo sa mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. Kaya tayo, hindi lang tayo basta umatin lang sa church para lang makapakinig, tapos uuwi, ganito ulit gagawin natin. Kundi merong changes na kailangan mangyari sa mga buhay po natin. Okay, sa Mark chapter 1 verse 35, before daybreak, the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. Even si Jesus, di ba, umahanap siya ng isolated place para mag-pray. Jesus na yun, umahanap siya ng place or isolated para mag-pray. Kayo ba, mas lalo ba kayo naglalaan ng time sa mga friends nyo, sa family nyo, o gumagawa din kayo ng time na para mag-isa lang para sa Diyos? Kailangan meron kayong time para kausapin ang Panginoong Diyos. Kung ito yung schedule mo, okay, 6 to 7 per subject, next na oras, ganitong subject, si Lord, magbibigay siya sa iyo ng time para lang katagpuin po natin. Hindi totoo yung sasabi na wala akong time para kausapin ng Diyos. Kasi kung wala kang time kausapin ng Panginoong Diyos, di ba, kaya doon nga ako mapapaisip na napakabuti ng Diyos. Kasi kahit sinasabi ng tao na wala akong time na kausapin ng Diyos, pero si Lord meron siyang time para sa atin. Kasi bakit? Kung walang time si Lord para sa atin, wala nang nabubuhay sa mundo. Ay, nalimutan kong pahingahin si Ella ngayon. Nalimutan ko siya bigyan ng supply ng hangin. Sorry. Nalimutan kong pakainin si Rayling ngayon. Yeah? Wala kasi akong time sa kanya. Paano kaya kung ganun ang Diyos, no? Ganun siya magusga sa atin. Oh, dahil wala kang time sa akin, ha? Wala din akong time sa'yo para patibukin yung puso mo. Kasi wala ka naman time sa akin, eh. Paano kung ganun si Lord? Okay, dahil wala kang time sa akin, sige, wala rin akong time para pakurapin yung mata mo. Kaya maghapon kang dilat. Wala akong time sa'yo. Yeah? Paano kaya kung ganun si Lord, di ba? Wala siyang time sa atin. Di ba? Hindi natin gugustuhin. Wala kang time sa akin. Okay, wala rin akong time sa'yo, padaluyin yung mga dugo mo. Lahat po ng sinasabi ko ay kontrolado ng Diyos. Kaya kung wala siyang time na pagkalawin yung bagay na yan, di ba? Kaya napakabuti ng Diyos. Kahit minsan sinasabi natin, di tayo naglalaan ng oras sa Kanya, si Lord, naglalaan siya ng oras para sa atin. Ang question dito, sinasayang lang ba natin yung oras na binibigay ng Diyos? Para ilaan yun para sa Kanya. Di ba? Yun yung ang question po natin. Sabi diyan, "And friend, I know that if you value knowing God, at the level He desires you to value that pursuit, you will find time as well." Kung gusto mo talagang makilala si Lord, talagang maglalaan ka din ng oras para sa Kanya. Kung gusto mo siya makilala, maglalaan ka talaga ng oras para sa Panginoong Diyos. Di ba? Kung yung katabi mo nga, kung gusto mo yung makilala, hindi mo pwedeng, "Ay, gusto kita makilala, pero wala akong time sa'yo." Di ba? Imposible po mangyari yon. Kung gusto natin siya makilala, kailangan meron kang time na kausapin yung tao na yon. Okay? And sumunod po is yung FaceTime. Una po is the stand-up meeting. Pangalawa is yung FaceTime. Nalala niya si Moses nung nag-pray siya, ano nangyari sa mukha niya? Di ba nagliwanag? Yung parang nakita ng mga Israelites na nagliliwanag. At anong response ng mga Israelites? Natakot sila. Natakot sila yung mga Israelites that time. Kasi bakit? Inisip nila kung ano yung mga pagkakamaling na nagawa nila. Kaya minsan pag nung nag-prayer marathon pa ako before sa NHA, totoo pala talaga yon, yung kala mo nag-skincare or sobrang, parang ang dilim naman, pero ang liwanag ng mukha niya, parang ganon. May parang glimpse ka ng shining shimmery. ng shining na konti, di ba? Pag nakakita mo, parang nag-reflect kasi yung glory ni Lord pag nandun ka sa presence niya mismo. And sabi diyan, one of the problems we face with hearing God is that we simply have too much time noise on the line. Marami na tayong naririnig. Kaya dumarating sa punto na hindi na natin marinig yung boses ng Diyos kasi naririnig na natin yung boses ng mundo. Sobrang busy na natin. Sabi po dyan, we hear what we want to hear. Kunwari dito, magkakalampas ako dyan sa cymbals. Yung mga tao ba parang, dahil naririnig mo yung cymbals, ano yun? Hanapin mo yun. Kunwari, may umuugong-ugong dyan. Hanapin mo yun kasi bakit? Yun yung pinapakinggan mo eh. Pag pinapakinggan mo si Lord, hanapin mo yun. I guess pa natin. Kunwari, pag may gusto kayong pakinggan, hindi kayong papakali eh. Asan yung tumutugtog na gitara na yun? Sino yung sintonado na kumakanta dyan sa likod? Parang hindi ko naman siya maano. Kasi bakit? Curious ka. Kaya di ba sa atin po minsan, napakahirap na nating marinig ang Diyos. Kasi marami na tayong pinapakinggan.
Kaya ano po kailangan natin gawin? Piliin natin yung papakinggan natin. Ito ba'y boses ng Diyos o boses lang ng katabi ko? Sabihin, if you are not hearing God talking to you, it is probably because you have not trained your ears to recognize His voice. Nare-recognize ba natin kung boses ng Diyos o hindi? Paano pag sinabi sa'yo, alam mo, ang pangit mo. Siguro boses ni Lord yun, pangit ako. Alam mo, maghihirap ka. Ay, boses siguro ni Lord yun. Pero kung ikaw ay train ka talaga sa presensya ni Lord, train ka talaga sa boses ng Diyos, alam mo, ang pangit mo. O hindi, sabi ng Diyos, I am fearfully, wonderfully made by God. Kaya pag sinasabihan ka na pangit ka, huwag ka maniwala. Kasi bakit? Yung mundo lang nagsasabi na pangit ka. Sa harap ni Lord, sobrang ganda mo. Kaya nga ako doon sa office namin, sinasabihan ako, ang pangit mo ngayon. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Gwapo-gwapo ko eh. Hindi sa pagmamayabang sabihin ko, kasi bakit? Pag pinaniwalaan ko yon, naniwala na din ako sa kanya. Hindi yun sa pag-ano sabi niya, hindi ko naman sinasabi na pagpasok ko sa office, hello guys, ang gwapo ko talaga ngayon. Kayabangan na yon, yung pag ganon. Pero pag sinabi sa akin, ang pangit mo, hindi ako naniniwala dyan. Kaya di ba sa atin pag sinabihan, kaya nga, bakit marami nagpapa-retoking ngayon? Kasi nagpapaniwala sila na, bakit yung ilong mo dapa? Ayoko na, magpaparitoke na lang ako. Di ba? Papatangos ko to hanggang noo. Papatangos ko to hanggang ano pa man, di ba? Kasi bakit? Pinaniniwalaan mo yung sinasabi ng Diyos eh. Ay, yung sinasabi ng tao sa'yo. Pero kung naniniwala ka sa sinasabi ng Diyos, hindi ka dapat ganun. Alam mo, wala kang pera ngayon. Oo nga. Diba? Maraming mga tao ngayon, wala kasi kaming pera ngayon eh. Ang hirap naman ng buhay namin. Pero kung paniniwalaan mo yung boses ng Diyos, hindi yan sinasabihin sa'yo ng Diyos. Ang kalooban sa'yo ng Diyos, ipagpalain ka. Kaya alam nyo na, pag sinasabihan kayo ng negative, huwag nyo i-claim. I-rebuke nyo. In Jesus' name, hindi ako ganyan. In Jesus' name, hindi ako pangit. Napokus sa pangit yun. Okay, sa mga buhay po natin, ganong kahalaga na pinipili dapat natin yung pakikinggan po natin. At napakalaga rin na nakilala natin ang Panginoong Diyos. So muna po dyan, once you learn how to tune to the Spirit still and small voice, speaking to your heart, thoughts, and very spirit, you will discover that God speaks far more than you ever imagine. Pag matitrain na, kasi matitrain natin yung sarili natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung everyday din natin tinitrain yung buhay natin sa mga makalangit na bagay. Okay, magbabasa ako ng salita ng Diyos. Ito yung sinasabi sa akin ng Diyos. Okay, ito pala, pagkapalain pala ako ng Diyos pag sumunod ako sa Kanya. Pag hindi pala ako sumunod sa Kanya, hindi ako pagkapalain. Pag sumuway pala ako sa Kanya, ganito yung kaparusahan. Sinasabi pala ng Panginoong Diyos na tagapagmana ako. Sinasabi pala ng Diyos na anak niya ako. Yeah, doon natin makikita. Pag tinitrain natin yung mga sarili po natin. Kaya kung i-compare yung sarili natin sa mga unbeliever po, di ba? Malaki talaga yung pinagkakaiba. Mostly ng buhay nila, negative. Sa buhay natin, kailangan positive po tayo sa buhay po natin. And sa James 4, chapter 4, sabi niya, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Ibig sabihin, therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Kaya kung kaibigan mo yung mundong to, kaaway tayo ng Diyos. Diba? Parang kung ano yung pattern ng world, kung ano yung ginagawa ng world na ginagawa po natin nowadays, is nagiging kalaban natin ang Panginoong Diyos. Kaya diba? Kaya sa atin po, napakalaga na yung actions natin, yung sa mga buhay din po natin, kailangan align sa kalooban ng Panginoong Diyos. And sabi diyan, when the water gets in the boat, it causes all kinds of problems. Diba yung boat, pag nagkaroon ng butas yon at pumasok na yung tubig doon sa boat, ano mangyari? Mag-i-start na siyang lumubog. Magkakaroon ng problema yung boat na yon. Sabi po dyan, some of us are too tied to the world to get meet with God. Sobrang busy natin sa mundo na dumarating sa punto na wala na tayong time sa Diyos. May mga tao tayong makilala ngayon na nung nagtrabaho sila, wala na silang time sa Lord. Kasi bakit? Sobrang busy nila sa mga ginagawa nila sa mundo. Sabi yan, or we don't want the rejection that comes from being too committed to God. Dumating ba kayo sa punto na nung naging Christian kayo, naiya na kayo ma-reject? Huwag tayo dyan kay Ayla kasi maka-Diyos yan. Alam mo sa office, pag nandun kami, may mga problema sila, sinasabi nila sa akin, ikaw na mag-pray sa akin, Alfred, kasi malapit ka sa Diyos. Ito, mahilig to sa Bible. Parang gano'n na yung pinupunta. Parang iniisip ko, pwede ka naman mag-pray sa Lord. Bakit ganyan yung iniisip mo? Pwede ka namang lumapit sa Kanya directly.
Bakit idadaan mo pa sa akin? Pwede mo naman sabihin sa kanya lahat. Yung sasabi ko sa kanya, hindi kasi ganito ako eh. Diba? Nagpo-focus na sila sa mga sarili po nila. At yun yung pinagkaiba natin sa kanila. Kaya diba sa atin po, wag nating hayaan na yung curse of this world ang siyang mamuhay na sa atin, nang sa ganon, hindi na tayo lumapit sa Panginoong Diyos. Sabi po sa Hebrews chapter 13, verse 12 to 14, so also, Jesus suffered and died outside the city gates to make His people holy by means of His own blood. Tayo yung binigay ng Diyos yung buhay niya para sa atin. So let us go out to Him, outside the camp, to bear the disgrace He bore. For this world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. Kayo ba proud kayong Christian? Proud ba kayo na may relasyon kayo sa Panginoong Diyos? Kaya niyo bang sabihin sa mga office mate nyo, sa mga school mates nyo, di ba? Ako, proud ako na Kristiyano ako. Di ba? Tayo dapat yung nag-i-stand out dun sa mga lugar na yun. Hindi tayo nahihiya dun sa lugar na yun. Hindi ako pwede dyan kasi ako eh. Bawal ako dyan. Alam mo, huwag mo na akong lapitan kasi Christian ako. Makasalanan ka lang. Hindi tayo dapat ganon. Kung diba sa buhay po natin, proud tayo kasi bakit po? Yung buhay ni Jesus, ibinigay niya para sa atin. Na merong namatay para sa atin, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At yun yung binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi po dyan, He is inviting us to a special place, away from the distractions of life. Kung ito yung nagpapadistract sa'yo, in-invite tayo ng Panginoong Diyos doon sa place na alam natin may kilala natin siya every day. Sabi niya, a place where we will get answers from Him, a place where we will find refreshment in Him. Kaya yung prayer meeting, di ba, hindi to para lang mag-gather tayo sa lugar na to, para lang makita yung katabi po natin. Ang prayer meeting, ginawa siya ng Diyos para saan? For answered prayer. Ang sunod is yung magkaroon tayo ng refreshment sa Kanya. Kung feeling mo tired, pagod ka na sa araw na to, yung prayer meeting, magbibigay sa'yo, o yung sa prayer meeting po, di ba, bababa yung presensya ng Diyos at doon tayo ma-refresh physically. Kaya di ba, sa mga prayer meeting, na kiniklaim natin yung maraming mga prayers natin na ma-answered ng Diyos. Sa prayer meeting, hindi lang tayo basta mag-worship, kundi mag-pray tayo at hihintayin natin na i-answer ni Lord lahat ng prayers na meron tayo. Kaya pumunta ka ba sa prayer meeting na to para lang makita yung katabi mo? O pumunta ka sa prayer meeting dahil kiniklaim mo na, Lord, I know na sasagutin mo yung panalangin ko ngayong gabing ito. I know na ngayong gabing ito, magkakaroon ako ng refreshment na nagmumula sa inyo. Okay na kailang, hindi ako marerefresh yun sa prayer meeting. Kailangan ko pumunta ng mag-nature, pumunta ako, magbakasyon sa iba't ibang bansa para lang maging lumakas ako. Maganda yung mga bagay na yun. Pero kung yun na yung source mo as a Christian, medyo delikado na po tayo. Kasi bakit po? Hindi mapapantayan ng anumang nasa paligid ng mundong ito yung presensya ni Lord. Kahit gaano pa kaganda ang lugar na yan, hindi yan makukumpara sa presensya ni Lord na meron siya, na kaya niyang ibigay sa iyo ngayong gabing ito. Kaya di ba sa atin po, kung napapagod tayo sa lahat, lumapit tayo doon sa presensya ni Lord. At magugulat tayo kung ano yung kaya niyang gawin sa mga buhay natin. Kung anong changes ang pwede niyang gawin sa mga buhay po natin. Bigyan, if you lack or have lost the desire to put His practice into motion, I recommend that you surround yourself with people who have an appetite for God. Ano pong sinasabi ko po dito? Surround yourself people who have an appetite for God. Kayo ba pinipili niyo yung friends niyo? Sino dito pinipili yung friends nila? O kayo makikipag-friends ng kahit sino man? Ako pinipili ko, personally. Kung itong friends na to ay hindi ko madadala sa Panginoong Diyos, alis ako sa kanila. Hindi dapat tayo ang ma-impluwensyahan nila. Tayo ang mag-impluwensya sa kanila. Kaya nga, di ba, pag tinatanong nila ako doon sa office namin, may mga, parang inisip nila, wala akong kaibigan. Sabi ko, wala, nasa church kasi lahat ng kaibigan ko. Kasi parang hindi ka ma-post. Hindi naman kasi ako ma-post o ano pa man sa bagay na yan. Kaya di ba sa atin po, kung meron kayong kaibigan, hindi ko naman sinasabi na iwanan mo na sila ngayon, yung mga kaibigan mo sa mundo. Ngayon, kung meron kang kaibigan, ang goal mo, madala sila kay Christ. Madala sila kay Jesus. Hindi ikaw yung madala nila. Kasi kung ako lang, nung panahon na ngayon, kung nadala lang ako ng mga kaibigan ko na yun, baka may anak na ako ngayon. Baka ganito na yung buhay ko, baka nasa bisyo pa din ako, o ano pa man yung pinagagawa ko ngayon. Kasi na-impluensya nila ako. Tayo, sa Christian, okay na meron tayong kaibigan, pero hindi okay na yung kaibigan natin
magpapalayo sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya napakalaga na isurround natin yung mga sarili natin ng mga kapwa-Kristyano din natin. Na alam mo yung sama-sama kayong lalago, spiritual, o sama-sama kayong lalago na makikilala mo ang Panginoon Diyos. Sabi diyan, if you are in a spiritual ICU and just don't know how to make seeking God a priority, give Him permission to feed you until your spiritual health returns. Kung ang case mo ngayon, ICU, na spiritual, Lord, di ko talaga alam, bakit parang latang-lata ako? Maging honest ka sa Panginoon. Dumating ako sa punto ng ganyan na parang, Lord, Christian pa ba ako? Napatanong ako, Lord, kumusta yung relasyon ko sa inyo? Kaya ba sa atin, kung ang spiritual mo ay ICU na, hayaan mo si Lord na siya yung mag-revive sa atin. Hayaan mo si Lord na pumasok dyan sa puso po natin at hayaan nating puspusin muli tayo ng Panginoong Diyos nang sa ganon, maranasan po natin yung bagay na yun. Everyday na nakikipag face-to-face tayo sa Panginoong Diyos, mawawala ang lahat ng yun. Everyday na kinakausap natin ng Panginoong Diyos, despite ng business na meron tayo, nawawala lahat ng mga alalahanin natin sa buhay, lahat ng business na meron tayo, nawawala ang lahat ng yun. Kasi bakit po? Priority natin ang Panginoong Diyos. And sumunod po, transform in God's presence. Naniniwala ba kayo na merong transformation sa presensya ni Lord? Naniniwala kayo doon? Na amen po, di ba? Kaya sa atin po, merong transformation na nagaganap every time na nasa presence tayo ni Lord. Kasi ako nga, patotoo ko minsan yun eh. Nawala lahat ng bisyo ko before, nawala lahat ng ganito na pinagagawa ko ngayon. Kasi dahil sa presensya ni Lord, nagkakaroon ng transformation. At hindi lang sa physical, maging sa spiritual, nagkakaroon din ng transformation. Sabi diyan, change is important. Sabi nyo nga po, change is important. Di ba? Napakalaga po yun. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa mga buhay po natin. Hindi po forget na, ay, 10 years na ako, malaki na siguro yung pagbabago sa akin. Baka isipin natin, 10 years na, wala nagbago. Hindi yun masabi na may changes. Baka parang questionable yung relasyon niya sa Panginoong Diyos. Kasi bakit po? Habang kinikilala mo ang Panginoong Diyos, nagkakaroon din ng changes sa atin. Ako ayoko talaga magbasa ng Bible. Pero dahil kinikilala ko ang Diyos, nagkakaroon ng changes. Yung mga bagay na ayaw ko para sa Panginoon, ngayon ginagawa ko na. Kasi bakit merong changes nga na mangyayari. Sabi niyan, progression in our transformation is necessary. Kaya napakalaga nating isipin na kailangan merong pagbabago sa mga buhay po natin. Kung ikaw ay 7 years na Christian, kailangan tanungin mo ang Diyos, Lord, ano na bang nagbago sa akin? Lord, ano pa bang kailangan baguhin sa akin? Lord, itong bagay na to, gusto kong mawala to, itong bagay na to, gusto kong magbago ako sa paraan na to, di ba? Kaya lagi niyo pong isipin na kung gusto mo talaga magkaroon ng pagbabago, kailangan na dun ka sa presensya ni Lord. Di mo pwedeng sabihin na ako, gusto ko magbago, pero ayoko matinang gawain, ayoko magbasa ng Bible, ayoko mag-pray, pero gusto ko magbago. Yeah. Hindi pwedeng mangyari yon. Kinakailangan, kung gusto mo magkaroon ng transformation, pumunta ka sa presensya ni Lord. And that's why napakalaga po na pag-attend natin ng mga gawain. Kasi bakit po? Doon pa lang nag-i-start yung transformation natin sa mga buhay po natin. Sabi po dyan, the fruit that you are getting to know God more intimately and personally is that you are transformed both internally and externally. Di ba? Doon mo pa sabi na, Lord, talagang nagbago na ba ako? Kasi pag nakita mo nagbago na yung isang tao, makikita mo yan sa loob and sa panlabas. For example, itong tao na to, ayaw talaga mapagbigay. Pero nung binago siya ng Diyos, grabe, giver na siya ngayon. Dati kung ganito siya magsalita, ngayon, binago na siya ng Panginoong Diyos. Kasi Lord, hindi lang siya nagbabago ng buhay. Nagbabago din siya ng panlabas, naanyo din natin. Yung pakikipag-usap natin, especially sa mga character natin, o yung mga attitudes na meron tayo, binabago din ng Diyos yon. Ang lahat po ng yun. Kaya diba, kung yung katabi mo, pagod na pagod ka na, kailan ka ba magbabago? Antayin mo lang, babaguhin din yan ng Diyos. Maging pasensyoso tayo. Si Lord nga patient sa Kanya. Maging patient ka din sa Kanya. Di ba? Magbabago din yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, babaguhin ka pa ni Lord. Di ba? Babaguhin pa tayo ng Panginoong Diyos. And napakalagat, maintindihan po natin, nag-i-start po lahat ng transformation na yun dun sa pakikipagkilala natin ang Panginoong Diyos. Ay sa Panginoong Diyos. Sabi diyan, if you are not changing in your character, conduct, attitudes, and actions, you are not growing in your knowing of God. Kung walang pagbabago sa character mo, sa conduct, and mismong sa attitudes and actions mo, you are not growing in your knowing of God. Kaya ngayon pa lang isipin nyo,
Pag yung tao na to, pag nakipag-usap, ganito pa rin magsalita, ganito pa rin yung ginagawa niya, magmula nung hindi niya pakilala ang Panginoong Diyos, ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang Panginoong Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako, kilala ko ang Panginoong Diyos, pero ayaw ko sa Kanya. Kinikilala ko ang Panginoong Diyos, pero kinamumuhian ko tong tao na to. Kinikilala ko ang Panginoong Diyos, pero ganito pa rin yung ugali na meron ako. Kaya di ba sa atin po, kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa mga karakter natin, kailangan kilalanan din natin ang Panginoong Diyos. Sa Exodus chapter 34 verse 30, so when Aaron and the people of Israel saw the radiance of Moses' face, they were afraid to come near him. Nalala niyo, nakita ni Aaron si Moses na nagliliwanag yung mukha niya, natakot siya. Kasi bakit? Baka parusahan sila ng Diyos o kung ano pa man yung gagawin nila sa kanya. Ito, sabi dito, have you ever seen a woman who has fallen deeply in love? Makikita niyo, ito, parang based sa mga pag-aaral doon, sabi yan, she radiates the energy of the love she feels inside. This is because she has been in the presence of a man who has affected her. Pag yung babae daw in love sa isang lalaki, nag-glow daw yun. Isa yung blooming daw siya. Parang yung mga girls, ikaw hindi ka blooming. Parang ano pa man, di ba? Parang iniisip nila, di ba? Pag yung isang babae daw, in love siya doon sa lalaki na yon, nag-glow yun. Parang tumitingin yung iba sa babae. Nag-glow ba siya? Parang hindi siya nag-glow. Parang ano pa man po, di ba? Kasi yun daw yung nangyari. Kasi bakit po? Nag-release nga yung ano nga din sa kanya. She radiates the energy of the love she feels inside. Kaya pansin niyo, pag babae, in love siya sa lalaki niya, kaya niyang gawin ang lahat doon sa lalaki na yun. Ganon din naman yung lalaki doon sa babae na yun. At alam niyo po ba, pag in love na tayo sa Panginoong Diyos, nag-reflect yun outside. Masaya yan sa ministry, masaya yan pag worship, masaya yan sa lahat ng gawain. Kasi bakit? In love siya sa Diyos. Pero pag isang Kristiyano, hindi siya in love sa Diyos, asahan mo, hindi yan blooming. Pag ano po sinabing hindi blooming, parang, ay, gawain na naman. Ay, ministry again. Ay, nakakapagod. Kasi bakit pa? Pag hindi ayos yung relasyon natin sa Panginoong Diyos, asahan mo na, walang gana yan sa lahat ng gawain para sa Panginoon. Pero pag isang Kristiyano, in love siya sa Diyos, kahit nakakapagod tong bagay na to, gagawin at gagawin yan. Kasi bakit po? Mahal niya si Lord. Kaya di ba sa atin po, kung tayo po, di ba, gusto natin ng changes sa mga buhay po natin, kailangan kilalanin natin si Lord personally. Kung hindi pa darating si Lord, lilipat tayo sa malaking lugar, ilalagay kayo sa ministry, palalawakin pa tayo ng Panginoong Diyos, napakalaga po ng relationship natin sa Panginoon. Napakalaga na kilalanin natin si Lord personally. Sabi diyan, when you get to know God on a personal, deep level and experience more of His glory and love in your life, it will show through your demeanor and countenance. Demeanor o demeanor? Paki-correct po ako kung mali yung pronunciation ko. Yung demeanor, ibig sabihin yung panloob. Countenance is yung panlabas. Natawag po natin. Kaya si Lord, ang unang binabago talaga ni Lord, panloob. At nag-reflect na lang yun sa panlabas. Na kung ang babaguhin ni Lord yung mga buhay po natin. Kaya di ba sa atin po, ako may mga certain people ako sa church na nalalaman ko talaga na alam kong although hindi naman ako si Lord, pero alam ko na itong tao na to, talagang alam mo yung grabe yung relationship niya kay Lord. Kasi mami-witness mo yun sa pagkasalita niya, sa mga actions niya, malalaman mo talaga na itong tao na to, talagang grabe yung pag-ibig niya kay Lord. At si Lord ang nakakaalam sa inyo kung sino man kayo, di ba? Kaya di ba sa atin po, ganun po kalaga na pag makikilala mo daw isang tao, doon sa mismong pakikipag-usap niya pa lang sa'yo. Paano kanya itrato, paano kanya tingnan, paano kanya kausapin, di ba? Doon mo makikita kung nagbago na yung tao po na yun. What God is after in His relationship with you is total transformation of your heart, mind, spirit, and even your body in some ways. Yun ang goal ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya nga di ba sa atin, babaguhin tayo ng Diyos from glory to glory. Kaya huwag ka sumuko dyan sa katabi mo. Kung feeling mo ganito yung attitude niya, babaguhin pa ng Diyos yan. Kung feeling mo ganito siya magsalita, nakakasakit, babaguhin pa ng Diyos yan. At babaguhin pa po tayo ng Panginoong Diyos. Babaguhin yung puso natin, especially, yung pag-iisip po natin, at yung spirito nga natin. He wants you to reflect Him in such a manner that invites others to know Him more. Kayo ba, dumarting na ba kayo sa punto na dahil sa buhay nyo, na-invite nyo na sila patungo kay Jesus? Dumating na ba kayo sa estado ng ganong buhay? Kasi pag dumating na daw tayo dun sa estado ng buhay, ibig sabihin, maayos yung relationship natin kay Lord. Yung pagtininang ka ng mga tao na
grabe, nakikita ko na si Jesus sa kanya. Anong meron sa'yo? Bakit ganyan yung ugali mo? At kailangan maging ganyan din ako. Kaya di ba sa atin po, in order na mapanalunan talaga natin yung mga nakapaligid sa atin, unbelievers, mag-i-start sa atin personally. Yung relationship natin sa Panginoong Diyos. Sa Romans chapter 8 verse 1, so now, there's no condemnation for those who belong to Jesus Christ. Naniniwala ba kayo doon na there's no condemnation to those who belong to Jesus Christ? Kasi bakit po? Pag nakay Kristo na po tayo, inalis ng Diyos yung kasalanan na yon, wala nang pwedeng mag-condemn sa atin. Kaya diba, kung merong crime scene na gaganap, at ikaw yung mapaparusahan dun sa kasalanan na yon, dahil sa blood ni Jesus, na nag-cover dun sa sin na nagawa po natin sa mga kasalanan, wala nang pwedeng iakusa sa atin. Kasi bakit? Binayaran na ni Jesus ang lahat ng yun. Siya nagbayad sa lahat po wala na akong makitang kasalanan sa tao na to. Kasi bakit? Binigay na ng Diyos yung buhay niya para sa atin. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, don't you realize that all of you together are the temple of God and the Spirit of God lives in you? Kaya diba, lagi ting isipin na yung buhay natin, templo ng Diyos. At yung Holy Spirit ang nagdudwell dyan. Tayo na ngayon yung bagong templo ng Diyos. Hindi natin kailangan pa pumunta sa panahon na mag-gather doon sa tabernacle, sa tent of meeting na yun para lang kausapin ng Diyos. Para lang mag-dwell yung Spirit o yung presensya ng Diyos. Pwede na mismo mag-dwell sa atin yung Spirit ng Diyos. Dahil kanino? Kay Jesus. Kaya imposible na maranasan natin yung presensya ng Diyos na wala sa atin si Jesus. Pag nasa atin si Jesus, doon natin ma-experience yung glory niya, yung presence na meron siya. In John 16, verse 13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own will, but tell you what is heard. He will tell you about the future. Kaya pag si Spirit nagdwell sa mga buhay po natin, sasabihin niya yung patungkol kay Jesus. Kaya pansin niyo mabuti, may mga tao sa church na hindi man sila gifted when it comes sa ganito. Pero nung nagdwell sa kanila yung Spirit, nagagawa nila yung bagay na sa paningin ng mga tao, imposible nilang kayang gawin. Ito pagkasalita sa harap, napakahirap nito. Sa madaling salita lang. Kung kayo makaharap dito o ano pa man, hindi siya madali. Kahit kung tatanungin niyo yung mga pastor o ano pa man, hindi siya madali kung gagawin. Pero dahil sa tulong ng Panginoong Diyos, kaya na-accomplish ang lahat ng yun. Parang isipin nyo lang sa likod-likod namin, kaya konti na lang, parang mapapaganon ka. Pero dahil sa tulong ng Panginoong Diyos, yung mga bagay na imposible mong kayang gawin, magagawa mo na para sa Kanya. Amen? Kaya pag ginamit kayo ng Panginoong Diyos, magugulat talaga kayo. In 1 John chapter 2 verse 27, but you have received the Holy Spirit. Na-receive nyo na ba si Holy Spirit? Amen. Parang yung iba ayaw, di ba? Kasi and He lives within you, so you don't need anyone to teach you that is true. For the Spirit teaches you everything you need to know, and what He teaches this is true, is not a lie. So just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. Kay Holy Spirit, walang doubt. Kay Holy Spirit, walang pagsisinungaling na magaganap. Lahat sa Kanya, puro katotohanan. Lahat ang sasabihin niya. Kaya minsan, dumarating ba kayo sa punto ng paglilingkod niya, parang may kumakausap sa'yo. Ang tawag ng mundo doon, konsensya. Huwag mong gawin yan, masama yan. Yung sa TV, di ba, may angel, may demons, dito sa tenga mo, gawin mo yan. Huwag mong gagawin kasi sige na, gawin mo na. Para mga ganun, di ba? Si Holy Spirit, yung naggagabay sa atin as a Christian. Every time, suntukin mo si Ella. Si Holy Spirit, kasalanan yan sa Diyos. Diba? Yun yung nag-uusap sa atin personally. Kaya tayo, kung hindi tayo filled ni Holy Spirit, gagawin natin yung bagay na hindi mo inaasahan talaga. Pangit ka, mas pangit ka din. Ganto ka din. Kasi bakit hindi tayo filled ng Holy Spirit? Kaya napakalaga po na doon sa every time na nakikipag-usap tayo sa Diyos, na-feel din tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya early in the morning, di ba? Pag makikilala mo isang tao, hindi ka nag-devotion, no? Ba't ganyan ugali mo? Konting ano lang, ano ba? Aga-aga eh. Ganyan agad din na ano mo sa akin. Di ba? Ano ba? Naka-encounter na kayo ng ganon? Doon sa klase namin, nag-aaral ako, morning 6 namin, math, mas matanda.
Grabe yun, parang sobrang, di ko talaga siya malimutan hanggang ngayon. Kasi 6 a.m. pa lang, talagang terror na talaga lahat. Taas lahat na walang assignment. Labas kayo lahat ngayon. Parang yung problema ng mundo nasa kanya. Parang ganun yung pinaparating niya dun sa amin that time. At tayo ba ganun? Kaya may kilala mo, kunwari, sa mga, ako naman, nakakalungkot man isipin, pero nung mga nakaraang tao may labas, parang, ogo, parang na-bad trip agad. Teka lang, ginatagpo niyo ba ang Panginoong Diyos? Kaya nga, di ba, sinasabi ng Diyos, daily pa lang ng morning, katagpuin na natin siya. Every time na nakikipag-communion tayo sa Panginoong Diyos, si Holy Spirit nagduduel sa atin, personally. And sabi niya, sumunod po is from glory to glory. Ano yung una? Tent of meeting. Sumunod po yung face-to-face. Ano sunod po? Transform in God's presence. And sumunod po is yung from glory to glory. Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 9 to 10, if the old way which brings condemnation was glorious, how much more glorious is the new way, which makes us right with God. In fact, that first glory was not glorious at all compared with the overwhelming glory of the new way. Sila Eva at Adan, nung nakikipag-communion sila sa Panginoong Diyos, nandun yung glory na yon. Pero nawala yung bagay na yun. Bakit? Dahil sa kasalanan na meron. Pag tayo, ini-imagine ko, pag pumasok tayo sa langit, gaano kaya kaningning yung pag-shine na meron tayo? O ano pa man, di ba? Kasi bakit? Ang damit na mismo natin, ano po? Yung glory ng Diyos. Sa langit, wala na doon, oy, yung damit ko, Zara. Oy, regata yung suot ko dito. Wala nang ganon-ganon sa langit. Ang damit na mismo natin, ano po? Yung glory ng Diyos. Kaya di ba sa atin po, sa spiritual natin po, di ba? Ano kayong nakakapagdamit kaya tayo ng glory ng Diyos? Kung imumulat ng Diyos yung mga mata natin, nakikita ko ba yung glory ng Diyos sa Kanya? At mag-reflect lang lahat ng yun kung everyday kinikilala mo ang Panginoong Diyos. Sabi niyan, and while the veil over God's glory has since been lifted through the sacrifice of Jesus Christ, the veil can remain over the hearts of those who are not turned toward the Lord. Okay, pag-isipan mo natin, doon sa crucifixion ni Jesus, doon sa, di ba meron doon sa tabernacle, yung most holy place, meron doon curtain, di ba? Na tanging ang high priest lang pwedeng pumasok doon. Nung namatay si Jesus, o binigay niya na yung buhay niya sa atin, napunit yon, yung curtain na yon. Isa symbol po sa mga buhay pa natin na malayo na tayong lumapit doon sa presensya ni Lord. Malayo na tayong pumunta doon sa glory na meron si Lord. Malayo na tayong lumapit doon sa presence niya na pwede nating makamit din yung bagay na yon. Pero di ba, bakit kaya sabi diyan, a veil can remain over the hearts of those who are not turned toward the Lord. Sa mga unbelievers, sa mga walang pagkakilala sa Panginoong Diyos, merong veil doon sa kanila na nagko-cover sa mga buhay po nila. Nang sa ganon, hindi nila makilala ang Panginoong Diyos. Meron dong veil na talagang merong naghahadlang sa kanila na makilala ang Panginoong Diyos. Kaya sa atin po, sa Christian, nung nireceive mo si Jesus Christ as your Lord, as your Savior, wala na yung veil na yun. Na parang, siguro si pastor lang pwedeng makilala sa Diyos kasi sobrang malapit niya. As a Christian, nung tinanggap mo si Lord bilang Diyos at tagapagligtas mo ng buhay natin, wala nang veil. Kumbaga, malayo tayong lumapit doon. Napakabuti po ng Diyos kasi bakit po? Hindi lang sa mga Israelita pinamalas yun, kundi kahit sa mga hintil nowadays, ipaparanas na ng Diyos yung presence na meron siya. Kumbaga, open na yung lugar na yun. Ang kailangan mo na lang gawin ay pumunta doon sa lugar na yun. Ang solusyon lang po doon is makipag-usap tayo sa Panginoong Diyos. Kaya dumarating na ba kayo sa punto na pag nag-worship kayo na ayaw nyo nang matapos? Dumating na ba kayo sa punto ng buhay nyo na pag nagpipray kayo na parang ayaw nyo nang tumayo? Gusto mo na lang na, Lord, dito na lang po ako. Pag nag-worship ka na, Lord, I want more. I want something. Gusto ko po magkaroon pa ng changes sa mga buhay ko. Diba? Sa mga yearn camp, kung sino man nakapag-camp, na parang ayaw mo nang matapos tong araw na to. Kasi bakit po? Nandun kasi yung presence ni Lord na experience mo. At take note po, yung mga presence ni Lord na na-experience natin sa mga gatherings natin, ay patikim pa lang ng Diyos. Kaya po, di ba, excited tayo sa langit, bukod sa nandun si Jesus, dahil sa presence niya. Hindi ka excited doon talaga dahil sa mga gold. Excited ako pumunta ng langit kasi doon lang ako magkaka-gold. Dito sa lupa, wala ako niyan. Biruin mo doon, streets of gold, apak-apakan ko lang. Pero kung di ka excited sa langit dahil kay Jesus, questionable yung buhay natin. Excited ako sa langit kasi may mansion daw ako doon eh. Yes, masaya yun. Pero wala nang pinaka-excite pa sa buhay natin dahil may meet mo na si Jesus.
At doon, hindi lang foretaste ng presence ni Lord ang maranasan mo. Habang buhay mo nang maranasan doon. Kaya ba sa langit, wala ng pain, wala ng sorrow, kundi joy ang maranasan mo doon sa iyon. From glory to glory. Imagine nyo po yun, no? Kung naisip nyo lang at na-imagine nyo ngayon, parang grabe, parang yun ang nilolong naming mga Christian. Kaya ba kung busy ka sa mundong ito, tayong mga Christian, dapat yun ang goal natin. Pupunta tayo sa langit, hindi dahil sa mga kung ano mo meron doon, kundi dahil kay Jesus. At makakasama mo siya doon. At yung presensya ni Lord, talagang, ano mo yun, yung wala nang hanggan yun. Hindi na siya mawawala. Maranasan mong ganito na naman. Doon, araw-araw mararanasan mo na siya. At araw-araw mo siyang kikilalanin din personally. Kung dito, marami ka nang alam kay Jesus na si Lord, siya pala yung ganito. Pagdating mo sa langit, darating sa punto ng buhay natin na, hindi ko pa pala kilala si Lord. Kaya diba, kailangan ng eternity para makilala ang Panginoong Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17 to 18, for the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord, there is freedom. Sabihin nyo nga, freedom. Pag nandun daw yung Espiritu ng Diyos, there is freedom. Okay? So all of us who have the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Through the power of Jesus Christ, through the Spirit po, di ba? Nagkakaroon ng freedom sa mga buhay po natin. Kasi kinakailangan makaranasan natin, ma-experience si Holy Spirit nang sa ganun maintindihan natin si Jesus Christ. Kaya nga sila Trinity. Kaya diba, binigay ng Diyos yung Spirit nang sa ganun maintindihan natin yung salita ng Diyos. Pansinin nyo itong maigi. O ano pa man po, diba? Nung hindi nyo pa kilala si Lord, kung nakapagbasa kayo ng Bible, ang gulo, diba? Ano daw? Naging ganto? Naging ganyan? Tapos, naging gano'n na naman? Paano nangyari yun? Pero nung Christian ka na, okay. Kasi bakit po? Nandun na si Spirit sa atin. Unti-unti mo nakikilala yung salita ng Diyos. Unti-unti, pag binasa mo siya, nagkakaroon siya ng malalim na ibig sabihin sa inyo. Kaya pa nagbabasa daw tayo ng salita ng Diyos, ipag-pray natin na, Lord, tulungan niyo po ako na maintindihan ko po yung malalalim ng inyong mga salita. Kasi malalim talaga siya. Kung ganito lang sinabi sa verse, meron pang deep meaning yun. Dahil kay Holy Spirit, kaya natin maintindihan yung bagay na sinasabi ng Diyos sa mga buhay po natin. Sabi yan, one of the premier benefits of intimacy with the Lord is liberty, freedom, victory, deliverance from illegitimate bondage. Yun ang benefits natin pag meron tayong intimacy sa Panginoong Diyos. Meron tayong kalayaan. Kung feeling mo ngayon, wala kang kalayaan spiritually, si Lord kaya niyang ibigay sa iyo ang lahat ng yun. Bibigyan kanyang kapayapaan sa lahat ng mga ginagawa po natin. Kaya sumunod po dyan, God's transforming glory is available to us all. Yung transforming glory ng Diyos, hindi lang para sa mga pare. Hindi lang siya para sa presidente. Para sa mga ano pa man po, di ba? Para sa lahat. Yung transforming na yun. Kaya tayo nag-church, kaya tayo umatin po, di ba? Para mabago tayo ng Diyos. Kung feel mo na nabago ka na, ay hindi mo na kailangan mag-church. Kaya di ba sa church po talaga po, di ba? Lugar siya ng mga tao na puro makasalanan, na unti-unting binabago ng Diyos. Kaya sa atin po, ganun po kahalaga na from glory to glory, binabago tayo ng Panginoong Diyos. Sabi diyan, God desires authenticity, honesty, and humility. Ang una talagang goal natin po, di ba, sa Christian, kailangan honest tayo. Kung feeling mo malamig ka na, sabihin mo sa Panginoong Diyos. Kasi kahit hindi mo sabihin yan, alam ni Lord yan. Pero si Lord, kailangan niya ng dalawa. Honesty and humility. Pag doon pa lang sa honesty, wala ka, bagsak ka na sa humility. Kasi bakit? Pag di mo sinasabi, hindi ka nagkakapag-honest sa Panginoong Diyos, sinasabi mo rin sa Kanya na nagmamataas ka pa rin. Kung namangapagod ka, nanghihina ka, sabihin mo sa Panginoong Diyos, at doon papasok yung humility sa mga buhay po natin. Pansin niyo po ba, may napupuspos ba na ma-pride? Ba, sobrang arrogance, parang ganito, tapos napupuspos. Pero isang tao na may humility, doon siya napupuspos. Kinakalugdan siya ng Panginoong Diyos. Kaya di ba sa atin po sa repentance, napakalaga nung humility. Hindi pa, may kayo ba pag humingi kayo ng tawad, Lord, patawarin mo ako ha. Kasi nagawa akong ganito eh. Tawarin mo sana ako. Para magaganon pa, di ba? Pag humingi tayo ng tawad, meron pong humility. Lord, talagang binababa po natin yung sarili po natin. At yun yung dinedesire natin sa mga buhay po natin. And sabi yan, the closer you grow toward God,
in authenticity and intentionally, the more He will change you into the likeness of His glory until you reach the point where you can look at certain strongholds you have faced in your life or certain difficulties you have struggled to overcome and wonder and why they no longer have the power over you that they used to have. Diba? The more na lumalapit ka sa Panginoong Diyos, na parang yung mga struggles o mga pagsubok sa mga buhay po natin, wala ka nang paki doon sa bagay na yun. Kasi bakit po? Ang goal mo na lang is yung makilala ang Panginoong Diyos. Parang kung isasay-isay po natin, kung sasabihin natin na kung kilala na ba natin si Lord personally, mahirap po. Ako naniniwala ako ni 1% ni Lord ay hindi ko pa nare-reach. Naniniwala ako na yung 1% ng buhay ni Lord hindi ko pa alam. Yung attitude o yung character ni Lord ni 1% hindi ko pa yon alam. Ganun po kalalim o kailangan natin na everyday na kailangan makilala po natin si Lord personally. Kaya diba sa atin, umaatin tayo dito, hindi dahil sa mga kapatid natin. Umaatin tayo kasi, Lord, gusto kitang makilala. Sino ka po ba sa akin? Kaya sabi po dyan sa last po, knowing God is the entry point of our life filled with victory, freedom, and power. And friend, that victory, freedom, and power are closer than you have ever imagined. At sino po yon? Si Lord. Sama po natin. Kaya diba sa atin po, merong power po sa pagkakilala po natin sa Panginoong Diyos. Kaya diba sa atin po, kung marami na tayong alam sa mundo, baliwala pong lahat ng yun. Tandaan po natin that and heaven and earth will pass away, but the word of God will not pass away. Sa dami ng nalalaman natin sa mundo, darating din yan na punto ng buhay po natin, now to turn po yan into ashes. Yung knowledge mo sa gantong bagay, magiging abo lang yan someday. Pero yung knowledge mo patungkol sa Panginoong Diyos, yun yung magmamatter sa uli ng buhay po natin. Kaya despite ng busyness na meron ka, wag po sa nating kalilimutan na ang ultimate goal natin na sa Christian, ano po? To be like Jesus. From glory to glory, babaguhin tayo ng Panginoong Diyos. At mag-i-start po yun sa lahat po ng ating mga personal na mga tent of meeting. Tent of meeting is a meeting place natin sa Panginoong Diyos. Dahil doon, nagkakaroon ng transformation sa mga buhay po natin. Kaya kung doon pa lang, sa mga spiritual nating mga tent of meeting, hindi natin yun minimit po, di ba? Asahan po natin, walang transformation na magaganap sa buhay po natin. Hindi po tayo basta lang umatin ng Wednesday or Sunday, kundi everyday meron tayong pagkakipag-usap sa Panginoong Diyos. Nang sa ganon, maranasan po natin yung bagay po na yun. And si Moses, yun yung naging goal niya. Makilala ang Panginoong Diyos. Hindi man siya nakapasok sa promised land, pero nakapasok naman siya sa presensya ni Lord. Na tayo po, ang goal natin po, di ba, makapasok doon sa presence ni Lord. Ang goal po natin na everyday kasamahin tayo ng Diyos sa lahat po ng mga ginagawa po natin. Kaya lagi mo nating isipin na ang pinakamalaga sa lahat po, ano po, hindi religion, kundi yung relasyon natin sa Panginoong Diyos. Kaya everyday, pinipili natin na i-build yon, na magkaroon tayo ng strong, na deeper pa, ng closeness sa Panginoong Diyos. Hindi man natin si Lord makilala 100%, pero everyday, unti-unti natin siya makikilala. Kung sino ba siya sa mga buhay natin. At dumarating tayo sa punto ng buhay natin na unti-unti na nating nagagaya yung character na meron si Jesus. Amen po? And tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na nakila sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, na pinagkalob niyo po sa amin, Lord God, sa pakikinig namin ng mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na malaya ka, Lord God, na kumilos, Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoong Diyos. At tulungan mo po kami, Lord, na masalo ka pang makilala, Panginoong Diyos. We pray, Lord God, sa aming mga spiritual tent of meeting, Panginoong Diyos, na magkaroon po, Lord God, ng full transformation, Lord God. Lord, tanggalin niyo po, Lord, lahat ng hadlang sa aming mga buhay, Lord God, sa paglapit namin sa inyo, Panginoon. At